Baka mas malala pa tayo kesa sa dati sa Raban. Siyempre, mas malakas umutang to eh. Tignan niyo po yung utang niya tsaka utang ni Pangulong Duterte nang may pandemya. Tinitiyak ko sa inyo, mas malaki pa utang nito. Ang 1 million pa bahay, mukhang wala na po. Matagal na nilang hindi sinasabi ang 1 million pa bahay na yan. Good PM, Ma'am Crazy Brooks. Pero sa zona 5,500 completed ang pinagyabang. Medyo hindi nga natupad ang sabi. Boss, yung NCR at Luzon ang binaha, pero sa Mindanao nagbigay ng mga ayuda. Yan ang galawan ni Tambi and Company. Gusto kasi nila manalo sa ano eh. Sa totoo lang, gusto nilang manalo sa Davao City. Dalawa purpose nila dyan eh. Awatin yung mga Duterte na tumakbo lahat sa Senado. Di ba? Pag tumakbo si Mig, siyempre, kinakailangan. Ako, okay na ako ron sa kay Tatay Digong tumakbo uli sa Davao. Yung mga anak niya na lang sa Senado. At least sa Davao, prenteng-prente siya ron. Tama, kinukuha naman tayo sa paiyak-iyak ni Junior. Tsaka ngayon, tignan nyo, gusto nilang, hindi nila binalita yung eto panay mga vlogger to, tsaka sa social media. Ang nagbabalita nitong kay Stella Kimbo tsaka kay Herrera. Pero balita nila lahat kay Alice Go. Wala na kaming pakialam dyan. Ikulong nyo si Alice Go. Sige, go. Wala na akong problema na riyan eh. Akala nyo yung nakasubaybay pa rin kami dyan? Wala na sa amin yan si Go. Nakakaaliw lang noon kasi hindi ko po alam, Your Honor. Ngayon, bahala kayo dyan kay Go. Hindi naman namin kaano-ano yan. Kala nyo may interest pang tao dyan. Yung mga pera na binabanggit dito, no? Yung mga perang binabanggit ngayon, nasa napunta yung savings? Bakit walang report? Report lang Saan napunta yan? Hindi namin kayo tatantanan, araw-arawin namin yan. Nasa na yung mga savings? Ikalawa, paglabag sa batas yan, earmark revenue, ginagamit nyo sa iba? Aba, kaso yan. Hindi po pwedeng isagot dyan, Estel Kimbo, na ayan ay practice. Boring ng hearing ng Alice Go. Kita nyo, pilit na pilit sila. May relasyon ba kayo? Ano ngayon kung may relasyon sila? Wala sila relasyon. Ano ba pakialam ng taong bayan kung may relasyon yung taga-Pangasinan na mayor at saka si Alice Go? May mahita ba kami dyan? Eto, imbestigahan nyo. Sana may nakikinig na senador. Ito po yung imbestigahan nyo. Saan na pupunta yung mga savings, billion savings, wala nang report? Bakit hindi nyo inaalam nga pala yan? Pati pagboboy pa rin ni Go tsaka ni... Kung may kaso kayo, kasuhan nyo na yung mga yan. Tapos na yan eh. Nahuli nyo na si Go. Kasuhan nyo na. Nagpapapugit, technical malversation ang ginawa nila. Hindi pwedeng practice lang according to Kimbo. Nakabase yan dapat sa batas, boss. Hindi nga masabi kung ano yung batas ng yung practice nila. Yung long honored tradition nga kinatwiran nila na hindi pa pwede dahil kailangan natin. Yan. Kami na ngayon ang maniningil. Nasaan yung budget? Bakit nyo ginagamit? Dami na, no? Pati yung regalo na duran-duran. Alam nyo, may maghain sa inyo dyan sa Kongreso kahit matalo tayo. Isang congressman lang na malakas loob, maghain dyan. Kung may pera lang akong panghain, maghain na tayo. Yung duran-duran concert na lang. Yun na lang, pwede na yun. Practice ng corruption ata sinasabi ni Kimbo. Correct. Sino ang dapat mag-audit sa HOR at BBM government? Meron po ba? COA.
EB. Ito po ang sagot pala, no? May sagot na po eh. Dahil po marami pong problema ngayon na kinakaharap. Kala nyo yung ano, no? Yung imbestigahan natin kung saan napupunta. Kung ako congressman, nabalitaan ko yan, ang immediate reaction ko, teka muna. Imbestigahan natin yan kung saan napunta yung mga savings. Bakit hindi nire-report? Pero meron na po silang iimbestigahan. Alam nyo po kung ano? Ayon po kay Representative J. Conggun, no? Iimbestigahan po nila yung DepEd ni BP Sara. Alam niyo po, yung DepEd ni BP Sara, COA report na po nagsabi, walang problema. Nakasunod, walang problema sa pera yung DepEd ni BP Sara. Iimbestigahan nyo pa? Patawa kayo. Sir Badge, yung 5,500, ano po yung 5,500 piece of culverts, yung Imbornal ba? 5,500 projects. Projects po yun. Boss Badge, bakit kaya hindi nananawa sa kaka-concert? Ganun po talaga. Pag nakagawian nyo yung good life, good time. Good time po sa kanila yan eh. Tayo po hindi eh. Hindi tayo sanay sa concert eh. Kumbaga, ang katumbas niyan sa atin, pagkain sa Jollibee. Yung kung gaano tayo ka-normal, yung may paborito kayong kinakainan, na kada susweldo kayo, dun kayo kakain dahil parang special. Ganun po sila. Concert po sa kanila, normal lang eh. Parang pagkain lang sa Jollibee yan eh. Panonood ng concert. Hindi po nakalakihan. Kami, nagko-concert din po kami. Kasabayan namin lumaki tumandayang Eraserheads. Hindi pa po sikat yung Eraserheads. Sa university pa lang. Underground pa lang yung mga banda-banda nun. Pinanunood na namin yung mga yan. Kumbaga, gumaraduate ako dyan eh. Panonood ng mga banda. Parang hindi na bagay. Alam niyo, sila hindi nila na outgrow. Sa Merix kami, sa Merix ko napanood yung ano kasi pinasok lang kami. Meron kaming katropa yung tropical depression, yung mga ilang ano ron, nakakasama namin kasi nanliligaw sila mga batang TUP yung mga yun. Yung drummer nila tsaka yung kanilang ano, bahista. Mga na ano. Kagabi po Bulacan maisog, Sir Buds. Okay lang po ang concert kung hindi presidente. Kaya nga hanggang ngayon party-party pa rin si Bangag. Sila Papa Dom, Boss Buds. Kaya Merix. Kaya lang hindi ako iba talaga yung linya ko eh. Nagsanib-sanib lang yung mga makulay masyado yung kabataan ko. Masyado makulay yung kabataan ko. Tsaka ako na ikukwento yan. Boss, wala na din po kasing nanonood na regular channel sa TV, kaya po bawas na din ang mga ads sa mga mainstream TV. Kaagaw na po nila mga ads sa social media, kaya po nagpapabayad tong mga media. Yung media, dati na silang ganyan. Ngayon lang natin nalalaman. Malamang matagal na nilang practice yan. No? Hindi po ngayon lang yan. Ang pagkakaiba po kasi ngayon, may social media, ay may iba pa palang balita. May mga balita pala nagaganap na hindi natin alam. Di ba? Ganun po yun. Ayuda okay noon, pandemic kasi naka-quarantine tayo noon. Tsaka gising taong bayan, inilulubog tayo ng government na to. You can't imagine ang buhay natin kapag maging bangkarote ang gobyerno natin. Swerte tayo dahil yung mga past presidents natin, pinagtiwalaan pa, may tiwala. Ito si BBM, ito yung panahon na pag hirap na tayo makabayad ng utang, yari na tayo dyan.
Yun yung problema pag wala na magpapautang sa atin eh. Hindi natin naging problema yan kay Tatay Digong. Oo nga. Boss Baz, pag nalilis lang ng mga bangag ang mga kapalpakan nila, kaya pa concert lagi. Baka nililibang lang talaga nila yung sarili. Hindi nila sa kanila normal eh. Alam niyo yun, normal sa kanila, sa atin hindi eh. Yun yung talaga yung upbringing yan eh. Mga bilyonaryo kasi mga yan. Kaya po maging lesson na sa ating ang bangag government para po talagang maging masidi ang damdamin natin para maging makabayan at piliin mabuti ang mga kandidato. Isa lang po ang payo ko sa inyo, bagamat dinidiscuss natin to, nakaka-stress, wag po natin dibdibin, no? Kaya minsan nila-lighthearted ko para nalalaman natin yung totoong balita pero naroon pa rin yung restraint natin na alagaan pa rin natin ang ating mga sarili. Kasi ayun na po, yan maging aral sa atin si ano nang pangalan nito? Doc Willie Ong. Napakagaling na tao, no? Daming kong sinusunod na mga payo yan eh. Bandang huli, boss. Bad, sabi ni Kimbo, exhausted na daw siya sa mga tanong ni Congressman Bernadette. Imagine niyo yun. Ilan lang ang nagtanong sa'yo? Dapat talaga nalalagay, ilan lang nagtanong sa kanya? Si Kimbo, si Brosas, si Bernadette D, tsaka isang lalaki. Exhausted ka na. Ang gusto nyong magtanong kay BP Sara, 47. Tapos gusto nyo sumunod sa script si BP Sara? Hindi, oy. Kayo nahilo. Boss Bad's question, ano po sagot nyo sa mga tao na nagsasabing binoto nyo yan eh? Nabudol kami. Mahal kasi namin si Tatay Digong. Ito po bilib na bilib kasi kami kay Tatay Digong. No? Talagang isusugal namin na iboto to, una kapartner niya anak, ikalawa, ang tindi ng salita niyan, itutuloy ko ang mga proyekto ni PRRD. Alam niyo yun? Itutuloy niya yung mga proyekto. Ano sabi ni BP Sara? Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit siya tumakbong Vice President. Para masigurado na matutuloy yung proyekto. O ano sabi ni BP Sara noon na ngayon na siya? Wala rin. Wala rin palang matutupad doon. Bakit naman natin iboboto si Lenny? Ang gagawin ni Lenny, gagawin ko mga ginawa ko nung Vice President ako. Ano, magpapapicture ka? Yun lang ang ginawa mo nung Vice President, magpapicture eh. Yun po talaga yun eh. Doon yun talaga eh. Talagang kaya yung paghingi ng tawad ni BP Sara sa mga nahikayat niya. Ako rin po nakikihingi ng tawad. Kahit wala ko nahikayat. Ganun talaga yun. Ano magagawa nyo? Iba lang talaga yung Tatay Digong. Siya lang talaga yung tanging presidente. Kaya nga kung may pagkakataon tayo na bumalik sa Duterte, pamumunong Duterte na may isang salita. Hindi si Tatay Digong muli yung anak niya. Dahil natuklasan rin natin ang buong pagkatao ng pamilyang Marcos at Romualdez sa kanilang balak gawin sa Pilipinas. Ito po, last na sana to na meron namumuno national level na mga Marcos at Romualdez. Siyempre mga bata pa tayo noon eh. Nakakagalit kasi din yung mga dilawan, no? Alam niyo po talaga yan lang mga peste dito sa Pilipinas pala talaga, no? Marcos, Romualdez, tsaka mga Aquino. At lahat ng kanilang mga kamag-anak incorporated. Kayo ang peste sa Pilipinas. Sana po wala na kayong iboto ng mga apelyido na yan. Mga kamag-anak na mga tao na yan. Alam mo yun, yung feeling nila, kanila tong Pilipinas. Pwede nilang, pag nagkaroon ng kapangyarihan, pwede na nilang gawin ang lahat. Grabe po talaga.
Grabe po talaga 'tong, mga pamilya na 'to. Hindi po ako naniniwala diyan, eh, yung mga ganyan. Sinasabi kasalanan ng anak ay ng ama hindi puwedeng ibintang sa anak. Eh, kung wala ngang nakikitang mali, eh, 'di po ba? Kung lumaki ka, wala kang nakikitang mali sa ginawa ng magulang mo, eh, hihigitan mo pa. Ayan na nasasaksihan natin. Kaya do'n na po tayo sa mga anak ng matinong presidente. Para matino po yung pagpapalaki sa kanya, matino pong pamumuno yung mamanahin niya, matino pong pamumuno yung nakita niya na ginawa ng tatay niya mula pa mayor hanggang presidente. Yan din yung kanyang magiging leadership. Bakit natin na ano yan? Kasi nga, ayan na nga yung tatay, oh. Diktador. Sinasabi ng marami, matagal na panahon na nasa Guinness Book World of Record na graft and corruption. Hindi pa tayo, yung nagtiwala ka eh, no? Eh, yun na nga yun, eh, yung wala nakikita. Yung mga anak na mali sa ginawa ng ama, eh, hay nako, mga mangga. Paulo Mangkol, thank you very much sa 199. Uy, magpakape po kayo. At mag-likes. Boss Baz, gawa ka ng party list, pindot na party list, boboto namin. Anong dapat kong matutunan kay kay Willie Ong? Stress-free na buhay, no? Maging stress-free, no? Pwede ka namang manalo, pwede ka ring matalo, kaya lang pag natalo ka diyan, ano na? Mas gusto ko pa po yung ganito, nakakatawa tayo, 'di ba? Yan siguro habang nagko-concert sila kaawa guard sa ayun nga, ang tindi nun, no? Tama, saktong-sakto yun yung pagbaba ng mga Coast Guard eh. Tapos naka-stretcher, grabe. Tapos pinapakita nila yung video nila oh. Dahil yung meron pala sila yung anti-salination, yung tubig dagat eh sasalang mo ron sa machine, pwede mo nang inumin. Pero dahil nasira po, nasira. Iniisip ko po siya, di ba bago yung BRP Teresa Magbanwa na yan? Bakit nasiraan sila, no? Tapos walang kumukumpuni. Sumasalok sila sa abang muulan. Puta, tuwan-tuwa sila, nagsasalok sila. Oh. Kakaawa yung mga ano natin, yung mga Coast Guard. Budol-budol man ang mga Marcos. Pati mga Aquino, nakailang Aquino na rin tayo. Tigilan na natin kaboboto sa mga pamilya na yan. Pinahirapan natin sarili natin. Masyado tayo yung attachment dyan sa dalawang pamilya na yan. Hindi naman umunlad ang Pilipinas dahil sa ka-attraction natin sa pamilyang Marcos at pamilyang Aquino. Maraming problema ang susunod na government dahil sobrang laki ng utang. Okay lang po. Basta Duterte ang susunod, may laban-laban tayo. Pero pag ang sinunod nyo, yung kamag-anak incorporated ng kasalukuyang nakaupo, ay po siya. Para nyo nang pinukpok yung ulo nyo sa sa pader. Si Inday Sara po ay pinalaki at inuhubog ng kanyang pamilya upang magsilbi at maging public servant. Alam nyo po, hindi po nakukuha sa tokes yan. Hindi tayo, natatandaan ko, sinabi ng ama ko. Hindi po yun. Yung nakita mo yung ama mo. Yung impluensya po ng magulang sa anak ako, lahat po ng anak ko reader. Lahat po ng anak ko mahilig magbasa. Tinuruan ko po ba yung magbasa? Hindi po. Nakikita lang nila ako. Babasa ko. Yung book sale. Siyempre, pag pupunta kami sa mall, una nun, sige anak, ikot-ikot muna pag napagod na kayo. Dito lang ako sa book sale.
Doon lang ako na bumibili ng libro, mga 10 piso, 20 pesos. Nakasanayan nila yun, nagbabasa. Tuwan-tuwa nga ako, may picture kami ni Junior. Ngayon, kasing laki ko na si Junior eh. Hindi na ako makapagbasa ngayon gano dahil sa trabaho. Dito na lang ako nagbabasa sa mga balita dito sa internet. Pero sila, reader pa rin. Sangkatutak ang libro sa bahay. Isa yan sa mga schedule nila, yung mga, pag may mga book fair, dumadalo yung mga yan, yung 3 kong anak. Nagkikita-kita sila. Kahit yung isa nasa Maynila nakabase dahil nag-aaral. Yung isa naroon sa amin, yung isa narito na sa may malapit sa airport nakatira. Pero pag may mga book fair, mag-uusap yan 3 magkakapatid. Hakot na naman ang libro. Ako, tuwan-tuwa ako. Hindi ko tinuro yun. Magbasa kayo. Hindi sa tokes eh. Yung nakikita ka. Nakikita kang tumatawa habang nagbabasa. Nakikita ka nag-enjoy. Hanggang 2 na kami ng anak ko. 3 na kami nagbabasa. Isa na lang ang galit, yung mami. Hindi kami maawat. Yan na namimiss ko. Hindi na ako nakakapagbasa ng mga novels, libro. Si oras eh. Makapagal din. 2 makapagal din na parang wala lang. Boss Bads, tanong lang. Tingin mo kung ikaw ay isang congressman, kaya mo kayang labanan ng korupsyon dyan sa Kongreso? O baka makisama ka na lang kasi ma-impluensya mga congressman na mga kurakot? Ano po ako eh. Ako masasagot kita. Kaya ko kasing maging mag-isa. Kaya kong walang grupo. Kaya pwede kong maging corrupt mag-isa. Pero never akong magiging. Kaya mas malaki yung chance ko. No? O paano ko mapapatunayan yan? Puta, lahat ng vlogger ngayon may grupo na. Mapa Duterte, mapa BBM, lahat yan may grupo na. One way or another. Nakasama na sila sa grupo. Vlogger ha. Ako. Pinananatili ko, gusto ko maging independent talaga. Yun talaga sa akin eh. Yan ang importante sa akin. Vlog ko, topic ko, akin. Ako ang magpapasya dito sa vlog ko. Kaya may limit ako sa pagsama. Limitado ko sa ayain nyo ko sa mga press conference. Minsan makakasama ako, minsan hindi. Ayain nyo ko sa mga kainan. Minsan makakasama, minsan hindi. Pero hindi nyo ako pwedeng yung pag magtatayo na ng mga organisasyon, ng mga vlogger, magtatayo na ng mga isasama na kayo, hindi. Mas gusto ko to para meron, kasi pag darating ang araw, pare-parehas na yan eh. Kasi magkaka-impluensyahan sila eh. Di ba? Yung grupo na to, magkaka-impluensyahan, imposibleng hindi magka-impluensyahan. Etong grupo na to, ganun din. May tatay yung mga leader dyan, may impluensyahan niya yung kanyang yung mga kapwa vlogger. Yun ang ayoko sa lahat. Ayokong ako maka-impluensya o ako ma-impluensyahan. Para maiwasan yun, manatili ako na magkakasama kami, magkakakilala naman kami lahat. Ang kaisahan namin, Duterte supporter lang. Yun lang. Hanggang doon lang. Pero yung tatayo kayo ng grupo, isasalin nyo ko. Gusto ko lagi independent ako. Kahit manalo si BP Sara, ganun pa rin ako. Boss Bads, kung magdidebate si Attorney Trixie at Attorney Claire, saan ka pupusta? Una, hindi po ako pumupusta. Sa boxing nga, ako lang hindi wala akong eh. Marami na nag-aaya sa akin na yung mga sugal-sugal na ipopromote ko yung mga tayaan, yung mga betting sites. Very personal sa akin. Meron ako kahit na may chance kang kumita ron. Hindi po. Hindi po ako, wala po sa akin yung pusta-pusta.
Pustahan tayo.